Sometimes, hindi man yung actual na, halimbawa, nakita mo naglalakad, hindi. Sometimes paghiga mo, o kaya sometimes pag nag-isa ka lang, wala kang ginagawa. Yan nga papasok ulit yung sa Proverbs na the idle mind, an idle mind is the workshop of the devil. Nangyayari ito pag ikaw na ay nag-iisa, yung nagpapahinga ka, nagre-relax. Katulad ni Haring David, nag-relax siya doon sa balcony. Nakita niya si Bathsheba. Bathsheba, dyan ka naligo sa akin. So, nagkasala siya kay Bathsheba noong time na siya ay nagre-relax. Marami tayo, sa panahon natin ngayon dahil sa technology, maraming paraan para tayo ay makapag-isip ng hindi maganda. Sa cellphone. Oo, sa cellphone na lang. Alam niyo ba, kahit na wala kang kaway, pwede kang magalit sa cellphone. Panoorin mo na lang yung mga kontrata na bilyon-bilyon. Oo. Hindi mo man nakikita ng personal yung mga kontraktor na yun, binabaon mo na sa lupa. Dahil sa mga nangabasa mo, diba? Ganon din sa adultery. Makita mo yung mga nagtitiktok, ay wow, ang lambot. Makita mo yung mga websites, iba't ibang mga sites na hindi ka nais-nais na mga panoorin. Ang tawag dyan ay pornography. At alam nyo kung saan galing yung pornography? Galing sa word na porneia or porn. Porneia, at sa English ng porneia ay adultery or fornication. Yan. Sa Greek kasi ay porneia. So doon galing yung pornography. Okay, so ingat-ingat tayo. So anong dapat natin gawin? Kung ganun pala, anong dapat natin gawin? Ang sabi ng Penon, kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay matapon sa impyerno. At kung ang kanang mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Ang tanong, kaya ba natin ito? Kaya mo bang alisin? Kanang kamay, ibig sabihin noon kasi, ang right signifies yung mas makapangyarihan ang right. Dahil nga sa mas malakas ang right. Mas malakas parang ganun. Kaya ba natin yun? Putulin yung nagnakaw ka, tapos puputulin mo yung kanang kamay mo? Kaya ba? Yun ba ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus? Ang tanong. Kasi, kung yun ang ibig niyang sabihin, lahat tayo mamamatay, pero magiging alikabok tong katawan na to. Pati ulo, hindi mo may sasama sa langit. Yung paa mo, yung magandang katawan mo, pati muscles, ang lahat ng yan, babalik sa alikabok. Bibigyan ka, kung Kristiyano tayo, bibigyan ka ng Panginoon ng bagong katawan. Katawan na siya mismo ang gumawa. So ano yung sense na alisin mo yung mata mo upang sa ganon, pag pupunta ka sa langit, mas maganda pa na doon na isa lang yung mata mo, nakatakip ng isang ganyan. Yung isa. Yun ba yun? Pangalawa, pag natanggal yung isang mata mo, meron pang isa. Diba? May kaliwa pa. Yung kaliwa ba hindi nakakakita ng maganda? O ng pogi? Nakakakita rin, di po ba? So, the same thing. Kailangan alisin mo din. Kung bulag ka, hindi ka na makakakita, pero ibig sabihin ba, hindi ka na magnanasa? Dahil may isipan ka pa.
Pinakamaganda niya, alisin na natin yung utak natin. Dahil sa utak natin, sa puso natin, doon nanggagaling ang lahat ng mga issues sa ating buhay. Ganon din sa kanang kamay. Putulin mo yung kanang kamay mo, may kaliwa pa eh. May kaliwa pa. Kung putol ng pareho, wala na. Oo, pero nakakakita ka pa rin, nakakalakad ka pa rin, nakakapag-isip ka pa rin. So, yun ba ang tinutukoy ng ating Panginoon dito? So, naka-encounter tayo ngayon ng tinatawag na figurative language. O hindi siya literal. At ang tawag sa figurative language na ito ay hyperbole. Ano yung hyperbole? Ito ay exaggeration. Na-exaggerate because ito ay isang serious na bagay. Bakit siya serious? Dahil nga sa it involves yung buong pagkatao mo. Yung real issue dyan is yung heart. Kaya nga, the heart of the matter is the matter of the heart. Okay? Ano yung pastor? Mamaya, papaliwanag tayo natin yan. So, anong ibig sabihin ngayon ng dukitin? Madali bang dukitin yung gaganon mo lang ba? Madali ba siya? O masakit? Hindi lang siya masakit, inconvenient pa. Yung ibig sabihin, hindi siya komportable. Subukan mong iganon mata mo, tapos maglakad-lakad ka, magbasa ka. Kung hindi ka sanay, hindi ka komportable. Kasi ganon din pag wala yung isang kamay mo. In other words, ay kesa masunog tayo sa impyerno, dapat ngayon pa lang iwasan na natin ang mga bagay na parang kahit na napakasarap sa katawan, napakasarap sa isipan, ngunit pansamantala lamang. Yun bang sa isang mahilig sa pagkain, wala nang masarap sa kanya kundi pagkain eh. Tama po ba? Oo, basta makakita siya ng pagkain. Gusto ko yun. Kakain yan. Pero pag may nakaramdam na yan ng problema sa katawan, medyo magpipigil na yan, pero kakain pa rin yan. Magpipigil. Even to the point, yung mga seryoso na magpigil, even to the point na talagang titiisin niya ang lahat ng yan para lang sa kanyang katawan. Tama po? Ganon din, gayon ang point ng ating Panginoon. Kahit na masakit, kahit na mahirap, kasi totoo naman na hindi siya madali. Kahit na talikuran mo ang para sa isang tao kasi para sa isang tao mahilig doon, masarap kasi yun eh. Kahit na alam mo na masarap, pero hindi ito magbibigay sa iyo ng kaligtasan o ng kasiguruduhan sa buhay na walang hanggan. Ngayon pa lang tiisin mo na. Kasi once na nalagpasan mo naman yan, saglit na lang eh. Sa una lang naman talaga mahirap. Ang lahat ng bagay, sa una lang mahirap. Kahit nga sa mga pagsubok, di ba? First time ka maka-experience ng pagsubok, talagang ang hirap yun. Dadamdamin mo yan ng todo. Pero, pag nalagpasan mo naman yan, level 2 ka na ngayon. Pag nalagpasan mo ulit, level 3. Yan. Nakukuha nyo yung point. Sa una lang po talaga mahirap. Okay? Pero kung seryoso ka sa iyong buhay na walang hanggan, malalagpasan mo ang lahat ng yan. Pero tayo mag-alala kasi may katuwang ka naman. Ang Panginoon ay nandiyan. So, ang pinakamagandang gawin natin is to always
guard our hearts. Okay. Bantayan natin ang ating mga puso. Ayon sa Proverbs chapter 4 verse 23. Guard your heart, for out of it springs the issues of life. Tingnan mo yung Proverbs chapter class. Yan. So, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Take note, everything you do. Ano ba yung heart? Yung heart is the real person, yung real na ikaw. Ang yung soul, ang yung intelligence, yun yung heart na tinutukoy dyan. Hindi yung tumitibok-tibok na nagpapump ng dugo. Hindi yun. Pero heart din yun. Yung yung center ng tao. Yung tunay na ikaw. Okay? Yun yung heart. Diyan nanggagaling lahat ng desires, lahat ng mga naisin mo, lahat ng kaisipan mo, nandiyan din yung emotion. Kaya nga tinatawag din nila ito na seat of emotion. Pati yung mga paniniwala mo, pananampalataya mo, diyan nagmumula. Diyan din naipon yung galit sa puso mo, yung hatred. Pati yung mga pagnanasa, nandyan po lahat sa heart na yan, sa tunay na ikaw.